Sinagot ni Coach Luigi Trillo ang mga katanungang bakit hindi nila pinayagang maglaro si Chris Newsome noong nagdaang Miyerkules versus Terra Firma. Inamin naman ni Coach Bonnie Tan na naging inspirasyon ng Northport ang isyong sangkot si Daniel Defonso dahilan para bakbakan nila ang Converge. Si Coach Tim Cone, ibinigay ang kanyang nakikita para kay RJ Barrientos sa kabila ng hindi impresibong performance at ang tila mahirap na senaryo bakit hindi makapaglaro si Justin Brownlee bilang lokal sa PBA. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos magtamo ng injury sa huling laban ng grupo sa TNT, hindi na pinayagan pa ni Coach Luigi Trillo na maglaro si Chris Newsome versus Terra Firma nitong nagdaang Miyerkules. Tanong, ano ang dahilan ni Coach Luigi? Tutukan natin na sinabi ni Coach Luigi Trillo sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Naisip namin na baka mas maganda na wag na munang gamitin dahil next week sunod-sunod yung laro. May out-of-town game kami. Mas maganda na wag pilitin. Finals yan or semis or knockout game, maglalaro siya. Pero sa ngayon, as a staff, pinag-uusapan namin, better na hindi na maglaro. Actually, tingin din natin parang hindi pa naman kailangan. Yung sinasabi ni Coach Luigi na out-of-town game, ibig sabihin, hinahanda niya si Chris Newsome sa bakbakan ng Meralco versus Magnolia Hotshots. Nakasked po sila dyan sa Panabo City, Davao del Norte. Ngayon Sabado po yan, September 7, sa Panabo Multipurpose Tourism, Sports and Cultural Center. Alas 6 po ng gabi yan, huwag niyong palagpasin yan. Anyway, isa lang kasi nakikita natin dito sa strategy ni Coach Luigi Bukod sa alam niya na medyo kakayanin na nila yung Terra Firma sa laban ng Miyerkules, mas magiging fresh at malakas ang Meralco sa out of town versus Magnolia, which is kailangan talaga nilang kumayod. Unang-una, isa pa lang ang panalo ng Templados ni Coach Chito Victolero sa 3 laban, habang meron naman ang Meralco na 2 panalo sa 3 laban din. Isip niya, digdigan talaga to. Alam niya na pupukpok ng mabuti yung Templados, kaya mas maganda siguro talaga kung prepared sila pagdating ng laban. Habang iniingatan at inihahanda ni Coach Luigi Trillo si Chris Newsome sa bakbakan versus Magnolia, inamin naman ni Coach Bonnie Tan na na-challenge sa kanyang mga players sa isyong sangkot si PBA veteran Daniel Defonso. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Bonnie sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Na-challenge yung team, hindi lang yung players kundi yung buong team. Bagong laro, binuksan namin yung topic at sa tingin ko na-challenge lahat sa pahayag na yun. So siguro aware naman tayo sa isyong sangkot si Daniel, di ba? Nagmulta na siya ng 20k dahil doon. At base kay Coach Bonnie, ang laki ng impact ng isyong yon. Obviously, inspired yung players ng Northport, especially si Arvin Tolentino Kumamada lang naman siya ng 51 points Pinantayin niya si Justin Brownlee sa kanyang performance versus San Miguel Beer. Siyempre katuwang ni Arvin ang lahat ng player, pero mas lumutang si Monson na merong 19 points, si Halalo na merong 13 points, at si Contapay na merong 11. Medyo kakaiba lang ang naging performance ni Venky Joyce dito kasi nagtala lang siya ng 6 points kumpara sa pinalitan niyang import. Pero in fairness kay Joyce, meron naman siyang 10 rebounds, 3 assists, 2 steals at 3 blocks. Sa isyong nag-motivate sa tropa ni Coach Bonnie, kahit tapos na yun, ginawa talaga nilang motivation yun para patunayan na hindi sila ganon. Luckily, ang Converge na tinalo nila is assistant coach doon si Danny Ay. So parang ang laki ng impact talaga nung panalo nila ngayon dito sa Converge, di ba? Kung aminado si Coach Bonnie Tan na nagbigay ng inspirasyon sa kanyang tropa ang issue ng farm team, dumipensa naman si Coach Tim Cone sa issue ng sangkot si RJ Barrientos. Para sa kanya, kailangan ng panahon ni RJ bago siya husgahan. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Hindi siya bata para subukan naming ituro sa kanya yung lahat. Sinusubukan niyang pag-aralan ng aming sistema. Tulad ng alam ng lahat, medyo komplikado sa simula yung sistema namin. Kailangan lang niyang matuto at mag-settle down, pero nasa kanya naman lahat ng tools at personalidad. Ganon din ang kagustuhan niya magtagumpay. Magiging magaling si RJ. Tinatansya lang namin bigyan siya ng oras para ayusin ang sarili niya. Well, sabi nga ni Coach Yengyao, maaga pa para husgahan si RJ Barrientos Nagsisimula pa lang siya dito sa PBA, although hindi na siya maituturing na rookie kasi nga, nagsimula na siya sa Korea, tapos tumawid siya sa Japan B-League. Pwede rin nating sabihin kasi na sinasalat pa niyang mabuti yung kanyang galaw dito sa PBA. Iba ang PBA sa KBL at of course sa Japan B-League, siguro yun. Ibang liga, iba yung mga kasama. Pero ayon na rin kay Coach Tim Cone, gagaling din si RJ Barrientos. Aminado rin kasi si Coach Tim na hindi basta-basta yung sistemang ginagamit nila sa Barangay Ginebra. So medyo mahirap pa talagang husgahan ang isang RJ Barrientos. Yung sistema nila kasi ginagamit din ni Coach Tim dito sa Gilas, Pilipinas, kung saan mix ang players doon. So medyo komplikado sa una pero kalaunan, matututunan din niya yan. Sa kalibre naman ay pinakita ni RJ sa Japan at KBL, wala na tayong hahanapin dun sa kanya, di ba? At syempre,
syempre, huwag din natin kalimutan yung dugong Abarrientos. Yung last game ni RJ, nag-improve na siya. Sa una kasi, 2 lang yung nagawa niya. Nung sumunod na laban, nagtala na siya ng 13 puntos, meaning may improvement na talaga siya doon. Walang imposible sa mga sinabi ni Coach Tim tungkol kay RJ Abarrientos, pero tila imposible kung pag-uusapan ng pagiging local player ni Justin Brownlee sa PBA. Tanong, bakit nga ba hindi pwedeng maging local si Justin sa kabila ng pagiging isang naturalized Filipino citizen? Tutukan natin ang sinulat ni Michael Angelo Biasis ng The Manila Times. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi makapaglaro si Brownlee bilang isang lokal ay kailangan siyang isuko ng Hinebra sa isang dispersal draft. Isang magandang hakbang yan para sa pagkakapantay-pantay. Pero hindi para sa kasikatan. Alam naman nating lahat kung alin ang priority ng PBA. Si Brownlee ang isang player na pwedeng makapigil sa pananalasa ni Junmar Fajardo. Pero kung hindi si Brownlee, sino? Yun ang susunod. Okay, so para kay Michael Angelo Asis ng The Manila Times, yan yung nakikita niya bakit atubili or hindi man lang pinag-uusapan ng posibilidad ng paglalaro ni Justin Brownlee bilang local sa PBA, di ba? Kung tutuusin, may point naman siya dyan. Imagine mo kung papasok siya bilang local, si Justin, dadaan talaga siya sa PBA draft. Ang problema, hindi natin alam kung si Hinebra yung makakakuha sa kanya, di ba? Ibig sabihin, malaking kawalan si Justin sa Gin King sakaling hindi siya mapunta doon at makuha ng iba, di ba? Yan yung totoo doon. Masakit ang ulo ng Hinebra kung yun ang mangyayari sakaling payagan si Justin na maging local. Pero hindi kasi yan ang problema talaga kung bakit hindi payagan si Justin. Unang-una, posible rin na iniisip ng PBA na walang dugong Pinoy talaga si Brownlee na required ng pamunuan para maging local. Sa aspetong yan, may point ang PBA doon. Kung ganun kasi mangyayari, malamang bumalik si Doughtit at si Blood sa Pilipinas para subukan din maglaro as local. Kung andyan sila sa PBA, malaking problema yon kasi tsak, sa tindi ng athleticism ng mga nabanggit nating player, tsak matatabunan yung local players. Meaning, sila yung mangunguna sa liga na kung sisilipin, wala namang problema kasi nga pinayagan na sila in case na pumayag talaga, di ba? Pero base sa mga nagdaang argumento, pinoprotektahan talaga ng PBA yung locals natin. Sa argumentong yon, wala tayong pwedeng sabihin kasi kailangan gawin talaga yon. Parang mas maganda talaga kung nakikita natin is purong Pinoy sa liga. Sa akin lang naman to, walang kinalaman ng PBA po dito. So guys, maraming salamat.